ay yung nga magpakamatay. Kasalanan. Di ba yung apo ni Vice President Dingona? 31 floor sa Liberay, dito po sa Ayala, Alabang. Nagpakamatay din po yan, tumalon. Problematic din yun. Sabi po nung waiter, hindi daw mapakali hanggang nakita na nilang tumalon na. Ang taas po nun, 31 floor. Patay din. Yan po yung reaction ng iba na akala nila, pagka ikaw ay nagpakamatay, tapos na ang problema. Hindi. Mas malala. Sapagkat sasapit ang taong yun doon sa walang hanggang pagdurusa. Ngayon, meron din mga taong they make tradition about death. Pag meron pong namatay, ay nagdadala po sila ng pagkain sa sementeryo. At yung namatay, na alam nilang paborito, ay dinadala po nila doon. Especially mga Chinese people. Ganun po ang kultura nila. Kahit kami noon, na-adapt namin yan nung hindi pa kami Christian. Nagdadala din po kami, kaya lang mga malagkit ang ibinadala po namin. So ganun po yung mga tradition. At talagang meron 9 days, may 40 days, meron pang Halloween party. Kaya lang maraming nakiki-adapt po nito. Nakakalungkot. Kahit mga Christian, mga anak nila nagko-costume. With sungay pa yan. With nakakatakot pa yan. Dapat hindi na, mga kapatid. At nais ko lang din ikwento ito, mga kapatid. Meron pong mag-asawa na yung kanyang asawa ay labis niyang mahal. Para makasiguro siya na ang kanyang asawa ay pumunta sa langit, pumunta siya kay Father. Father, gusto ko pong pumunta sa langit ang aking asawa. Kaya lang duda ko kasi kilala ko yung asawa ko. Paano po ba? Sa amin, may ordinary prayer and special prayer. Ano gusto mo? Para mas mabilis, special prayer ang gagawin natin. Father, babalik po ako sa isang linggo at aalamin ko po ang sitwasyon ng aking asawa. And then, after 1 week, bumalik po siya. Father, kumusta na po ang aking asawa ngayon? Iha, dahil special prayer, ang kanyang paa, ang isang paa niya ay nakatuntong na sa langit. Father, ano po bang paa? Kanan po ba o kaliwa? Iya, kanan. Ang sabi naman ng babae, Father, putol po ang kanan paa ng ating asawa. Tandaan po natin, Hebreo 9:27, minsan lang mamatay ang tao pagkatapos ay judgment na. Kaya nga po, dito pa lang habang may buhay, sabi nga nila, may pag-asa. Kapag tinanggap mo si Lord Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas at itinamuhay mo ang kanyang salita, automatic sa heaven ka, sa piling ng Panginoon. Ito yung buhay na ganap at kasiyasiya. Ngunit kapag ang tao ay nireject na si Jesus Christ at nagpatuloy sa kasalanan, kakamtan niya ang ikalawang kamatayan, na ang uod at apoy na hindi namamatay ang siyang magpaparusa sa kanya araw at gabi. Kaya huwag po tayong huwag po tayong maniniwala sa mga special prayer. Sapagkat ang stand po natin ay kung ano ang katatayuan mo nung nabubuhay ka. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, praise God. Abutan ka man ng kamatayan, automatic doon ka sa ating Panginoon. Ngayon, dito po tayo sa important things to know about death. Yung mahalagang bagay tungkol po sa kamatayan. Sabi nga, ang kamatayan, death is certainty. Ang kamatayan ay tiyak na magaganap. Maaring hindi pa sa atin ngayon. Pero do you believe na magaganap sa ating buhay? Yan.
Weather lang po yan. Ngayon, panahon na po ng paglisan ng ating kapatid kasi Pastora, maybe may mga susunod na rin. Pero in Jesus' name, Lord, matagal pa. Pero sabi nga kung death is certainty, tiyak na magaganap. Ayon dun sa teksto po natin sa mga ngaral, chapter 8, verse 8, kung ang hangin ay hindi mapigilan sa ating mga palad, gayon din pagdating ng kamatayan sa tao, hindi niya mapipigilan. Merong taong namatay na dahan-dahan, merong taong namatay na biglaan, may sabay-sabay, at sari-saring uri ng kamatayan. Yan. Namatay sa lunod, sa sunog, sa saksak, sa baril. At kung biblical, merong mga stone to death. Katulad ni Akan at ang kanyang pamilya, katulad din ni Stephen. Sa Book of Acts, stone to death po sila. Kaya nga, tiyak na mangyayari po sa buhay ng tao ang kamatayan. Si Adan, hindi po siya isinilang namatay. Si Matusalem, nabuhay ng matagal, pero namatay din. 969. Si Jared, 962. Si Noah, 950. Ang ating ninuno, 930. Pero kahit na mga 900, namatay po sila. Yan. Kaya darating po yan. Ngayon meron pong istorya na merong namatay and then inilibing. Ngayon, doon sa isang nakilibing, nabasa niya doon sa lapida kung kailan isinilang yung taong nakalibing at kung kailan siya namatay. Pero sa baba noon ng lapida, meron po siyang nabasa. Kung ano kayo ngayon, ganyan din ako noon. At kung ano ako ngayon, magiging ganito rin kayo. Noong araw, nakikipaglibing siya. Pero dumating yung time, siya na yung inilibing, yun ang ibig sabihin po nito. Ulitin ko, kung ano kayo ngayon, ganyan din ako noon. At kung ano ako ngayon, magiging ganito rin kayo. Dati silang nakikipaglibing, dati siya nakikipaglibing, pero dumating yung time, siya naman yung inilibing. So ganun po. Kaya ang kamatayan po ay tiyak sa buhay po ng tao. Ngayon, facing the reality of death. Yan. Kaya tayo po bilang mga tao, lalo na sa mga mananampalataya, I believe, kaya nilang harapin ang kamatayan. Amen po ba? Naalala